Mga kapuso, hinay-hinay lang sa pagsa-selfie dahil posible ninyo itong ikapahamak. At narito ang report ni Isay Reyes. Puno ng mga selfie ang Facebook accounts ng mag-asawang Kim at Patrick. Halos araw-araw ay nagpo-post sila ng kanilang pictures. Pero laking gulat na lamang nila nang nadiskubring may ibang account na gumagamit sa mga larawan at nagpapanggap na sila. Ang poster ni Patrick, ginamit ang kanyang mga topless pics para mag-alok ng panandali ang aliw. Nakaapekto ito sa kanyang trabaho bilang ahente ng condo units dahil imbes na condo ang ini-inquire sa kanya, ibang serbisyo na ang hinahanap ng ilan. Ang poster na bumiktima kay Kim, ginagamit ang account para mag-message ng iba't ibang lalaki. Ang mas nakababahala pa, ang isa sa mga naka-message ng poster ay pumunta pa sa mismong bahay ni Kim para makipag-eyeball. Pagkapunta niya sa bahay namin, tinanong niya ako. Sabi ko, hindi ako yan. Sabi ko, baka iba yung ka-text mo. Pero sabi niya, hindi ko to, ganyan. Pinagpilitan niya. Tapos, nung nakita namin yung conversation nila, ayun nga, parang ginamit niya yung mga pictures ko. Tapos, matagal na daw silang magka-text. May mga nag-message sa akin, puro bading nga lang. Yung mga minessage sa akin, yung parang, kala ko mag-inquire sa mga condo units, gano'n. Yun pala, ang intention is parang, yun nga, parang pinapresyon ako, gano'n. Maituturing na identity theft ang nangyari kina Patrick at Kim. At ang problemang ito ang nais masawata ng Anti-Cybercrime Group ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. So talagang hindi natin maiwasan sa ngayon ng mga dumadami o pagtaas ng mga nagiging biktima nitong mga ganitong klaseng krimen. Kasi nga dun sa vulnerability nung internet at ng social media. Doon naman sa mga magiging pwedeng biktima nito, naka-open po ang opisina ng Anti-Cybercrime Group. Para maiwasan ang identity theft, gawing private ang Facebook account at huwag basta-basta mag-accept ng friend request mula sa mga hindi kakilala. Iwasan ding mag-post ng revealing o sexy pictures. Nito lamang nakaraang linggo, may isang batang babae na ginamit ang selfie sa Facebook para sa isang tarpaulin ng beer house. Pag naging biktima ng identity theft o anumang krimen na may kinalaman sa social media, maaaring makipag-ugnayan sa Anti-Cybercrime Group ng CIDG. Pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na aabot ng 200,000 pesos ang haharapin ng sino mga papatunayang gumawa ng identity theft. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.